ay mamuhay ng maayos sa mundong ito bilang mga binanal mo at bilang mga tinubos mo. Banal na Espiritu, kami pangunahan sa araw na ito. Sa inyo po na binabalik ang lahat ng kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated mga kapatid. Okay, so sa umagang ito mga kapatid, ang ating title po ng ating message morning, ay karugtong po ng ating mensahe ng nakarang Sunday. So, don't settle for less. Don't settle for less. Ibig sabihin mga kapatid, sa wikang Tagalog, huwag kang manatili sa ganyang kalagayan lang. In other terms, no, don't stay in that status quo, in mediocracy. Pag sinabi natin status quo, hanggang dito na lang ako, hindi na ako mangangarap, hindi na ako aangat pa. Yung parang wala na tayong pangarap sa buhay. So ayaw po ng Diyos mga kapatid, na tayo po ay mag-settle hanggang niya na lang. Nais ng Diyos, tayo kanyang pagpalain. Gaya po ng sinabi sa ating teksto. Sabi diyan, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Nais ng Diyos mga kapatid, na maging maayos po ang ating buhay. At nais po ng Diyos, tayo po'y magkaroon ng kapayapaan. Yan po, open mo muna yung dalawa nito. Yung dalawa. Upo kayo dito. Tabi kayo ni Kuya Manuel. Ayan. Dito kay Tatay Manuel. Dito. Punta doon. Dito yung mga boys. Diyan yung mga girls. Ayan na, walang malikot dyan. Okay, sabi ito, mga bagay nito, isinita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, sabi ng Panginoon, aking dinaig ang sanlibutan. So mga kapatid, ang Diyos, si Kristo, kanina pagtagumpayan ang sanlibutan. Amen? Hindi po hinangad ng Diyos at never in His mind na ang kanyang mga tinubos ay pahirapan niya. Hello? Hindi po ninais ng Diyos sa kanyang kaisipan, hindi niya ninais na tayo po'y magdusa, maghirap sa mundong ito. Nais po ng Diyos na tayo po'y magkaroon ng masaganang buhay. At nais ng Diyos, bigyan niya po na tayo ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, napakahalaga, hindi mo pwedeng i-chopera ang Diyos sa buhay natin eh. Makinig mga kapatid, ang Diyos mabubuhay kahit walang tao. Hello? Subalit ang tao ay hindi mabubuhay pag walang Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, sa Kanya lahat ang galing. Yung hinihinga na meron tayo, buhay na meron tayo lahat ay galing sa Diyos. God can stand alone. Pero tayo mga kapatid, bilang tao, hindi po tayo mabubuhay kung wala ang Diyos sa atin. Amen? So mga kapatid, how to stay from God's best? Paano ba natin ibibigay yung ating best sa Diyos? Sapagkat nais ng Diyos, mga kapatid, pagpalain niya tayo. At nais din ng Diyos, mga kapatid, bilang ang magandang halimbawa sa atin, binigay niya yung kanyang best. Yung creation na lang ng Diyos, di po mapapaho ka eh. Mamamangha ka sa kadakilaan ng Diyos, hindi kayang liripin ng tao. Sabi ng science, lahat ng bagay sa mundo ay nagsimula dahil sa theory na tinatawag na Big Bang. Yung dalawang atom nagbanggaan, tapos na-create ang universe. Na ang tao ay galing sa unggoy. Eh, nung naniniwala ka na ikaw ay galing sa unggoy ka nga. Eh, hindi naman tayo unggoy. Amen? Siguro may ilang features na para tayo, yung unggoy parang tao rin, pero yung unggoy ahayop. Tayo po'y tao. Amen? Hindi po tayo hayop gaya ng mga hayop na yun. Tayo po'y tao, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Meron tayong pandama. Amen? Marunong tayong magmahal. Abay, marunong tayong magpahalaga. Nakuha po mga kapatid, may attributes ang Diyos na nilagay niya sa atin. May karakter ang Diyos na nilagay niya sa tao na wala po sa hayop. Bago pa naman yung cellphone ko. Okay? So mga kapatid, nais ng Diyos na pagpalain niya tayo.
At nais ng Diyos, mga kapatid, sa ating buhay, no? Lahat ng ating ginagawa, samahan po natin ang pananampalataya. Gaya po ng sinabi sa teksto natin, mga kapatid, no? Ano sabi ron? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Sa wikang Tagalog, ang pananampalataya, ito po'y substance, no? Katiyakan ng mga bagay na nakikita at pruweba ng mga bagay na inaasahan. Na hindi mo na kailangan makita pang langit para maniwala ka. Sapagkat sinabi ng Biblia may langit. Hindi mo na rin kailangan makita ang Diyos ng mukhaan, sapagkat sinabi ng Diyos ay Diyos na buhay. At sabi ng Bible sa Old Testament, ang sinong makakita sa mukha ng Diyos ay mamamatay, sapagkat napakaliwanag ng Diyos. Mas matindi pa sa sikat ng araw ang liwanag niya. Abay, kung sa araw nga, nasisilaw ka na eh. Naalala niyo si Pablo? Sa daan ng Damascus, nung na-encounter si Cristo, ano nangyari? Nabulag siya eh. Inubuan siya ng kaliskis, parang kaliskis ng isda sa mata. Sa sobrang liwanag ng Diyos, mga kapatid. Wala pang nakakita sa mukha ng Diyos. Maliban lang ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ang nakikita sa Ama. Pero sabi ng Bible, sabi ni Jesus, ang sino mang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Sapagkat may pagkakataon ng kanyang mga disipulo nagtanong sa kanya. Sabi ni Andrew, if I'm not mistaken, it was Andrew, Panginoon, show us the Father, that it suffice us. Sabi nila, Jesus, si Philip, Jesus, ipakita mo sa amin ang Ama, at kami magiging kampante na. Ano sabi ni Jesus? Have you not know? Matagal niyo na akong kasama at hindi niyo pa rin akong kilala. Ano sabi ni Jesus? Ang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Ama. Because Jesus Christ is the very manifestation of the Father. Nakuha po? At pasalamat tayo, mga kapatid, dahil sa pananampalataya, hindi man natin nakita si Kristo ng mukhaan during His earthly ministry. Pero praise God, mga kapatid, sufficient na pong pananampalataya para tayo pumaniwala sa Diyos. Amen? At sa lahat ng ating gagawin, mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya. Sabi sa Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. O, buksan natin yung talatang yun. Sabi ng Bible, kung walang pananampalataya, imposible. At kailanman, mga kapatid, hindi natin malulugod ang Diyos kung tayo po ay walang pananampalataya sa Kanya. Gaya po ng sinabi niya sa verse 6. O, basahin natin sabay-sabay. Ano sinasabi ng talata? But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa Tagalog, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring malugod ang Diyos. Abay, kung ang isang tao ay walang pananampalataya sa Diyos, kailanman hindi mo malulugod ang Diyos. Abay, tayo mga Kristiyano, mga kapatid, tumanggap ng pananampalataya kay Kristo. At dahil tayo ay may pananampalataya, maaari nating malugod ang Diyos. Amen? Sapagkat sabi diyan, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siyang tagapagbigay ganti o gantimpala, ang bibigay gantimpala sa Kanya sa kanila na mga nagsisihanap sa Kanya. So mga kapatid, bilang Kristiyano, napakahalaga po ng pananampalataya. Sa lahat ng gagawin natin, mga kapatid, listen, makinig mga young people, napakahalaga ng pananampalataya. Sa pananalangin, napakahalaga ng pananampalataya. Amen? Hindi man natin nakikita ang Ama, pero alam natin nakikinig siya. Siguro marahil yung ibang tao, tawanan ka, tawanan tayo. Sinong tinitingala mo sa taas? Bakit wala kayong mga ribulto sa unahan? Mga kapatid, abay, ang Diyos po Espiritu, sabi ng Bible, amen? At siya na sumasamba sa Diyos ay dapat sumamba sa Espiritu, hindi po sa ribulto. Hindi sa estatwa. Yung estatwa, gawa lang yan sa tiyok. Diba, kahoy, semento. Gawa ng kamay ng tao. Amen? Lilok ng tao pero hindi nais ng Diyos.
At kailanman namumuhay ang Diyos sa mga ribuntong ganyan, mga kapatid. Dati tayong galing doon, pero pinalis na tayo ng Diyos doon. Pinalayas na tayo na doon. Pinahiwalay na tayo ng Diyos doon, mga kapatid. Ano pa? Sa pananalangin, napakahalaga ng pananampalataya. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, napakahalaga ng pananampalataya. Sa paglilingkod, mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya. Ano pa, Pastor? Sa pagtugon mo sa kalooban ng Diyos, napakahalaga ng pananampalataya. Sa paghahayo, pagbabahagi ng salita ng Diyos, napakahalaga ng pananampalataya. Sa pakikinig, gaya niyo po, nakikinig ngayon ng pangangaral, napakahalaga ng pananampalataya. Sa pagbibigay ng buhay, sa lapi, lakas at iba pa, sa Diyos at sa gawain ng Diyos, napakahalaga po ng pananampalataya. Sabi ng Bible, kung walang pananampalataya, hindi sa atin malulugod ang Diyos. O paano nalugod? Yung babaeng, paano nalugod si Kristo doon sa babaeng gumaling? Na 10 taong dinudugo, cancer. Ano sabi ni Jesus? Babae, ang laki ng iyong pananampalataya. Magaling ka na, isipin mo. Nalugod ang Diyos eh. Yung babae ang bigay ng 2 kusing, mas mura pa mas mura pa sa 5, yung 2 kusing. Apay sabi ng Panginoon, nandun siya sa likod, inobserba niya mga nagbibigay. Yung mga mayayaman nagbigay ayon sa kanilang sobra. Marami pang natira sa bahay nila. Marami pang natira sa bangko at iba pa. Pero samantalang itong babaeng ito, mga kapatid, nakuha niyang atensyon ni Jesus. Bakit, Pastor? Binigay niya lahat-lahat ng meron siya. Nakuha niya, mga kapatid, bakit nalugod ang Diyos kay Abraham? Nang inalay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus, may pananampalataya. Okay, Elijah, bakit nalugod ang Diyos? Mga kapatid, pinagpalay babaeng balo. Anong ginawa niya? Nang may isang anak. Nung sinabi ng propeta ni Pastor Elijah, gawa mo ako ng cake, ng tinapay. Bigyan mo rin ako ng tubig. Anong sabi ng babae? Pastor Elijah, naghahanap po ako ng mga patpat, malilit na panggatong. Magluluto ako ng huling kain namin ng aking anak, huling tinapay. Anong sabi ni Elijah? Unahin mo muna ako. Unahin mo muna ako. Pagpalain ka ng Diyos. Ano nangyari, Pastor? Nung inuna niya, sinabi niya ng propeta, ni Pastor Elijah, ano nangyari? Mga kapatid, nung sinabi ni Prophet Elijah, unahin mo ako. Nung niluto ng babae yung tinapay, huling mga harina, kakarampot na harina, at sabi ron, kakarampot, ilang patak lang ng mantika. Pagbalik ng babae, mga kapatid, sa kusina, yung kanyang tapayan ng mantika at tapayan ng harina, mga kapatid, ay punong-puno. At hindi po ito nauubos basta-basta hanggat matapos ang tagbuto, mga kapatid, sa kanilang lugar. Mga kapatid, kung walang pananampalataya, imposibleng malugod natin ang Diyos. Yung bata, mga kapatid, nung libo-libong tao, 5,000 mahigit ang sumunod kay Kristo. At sinabi ng mga disipulo, Panginoon, anong ipapakain natin sa mga taong ito? Napakarami nila. Anong sinabi ni Jesus? Sabi ng isang disipulo, Panginoon, meron dito kukunting offering. Hindi po ito sapat para makabili tayo ng tinapay. Alam mo, meron isang bata na malaki ang pananampalataya. Na alam niya, marahil, mga kapatid, na pag binigay niya ito kay Jesus, gagawang Diyos ng milagro. Etong bata, mga kapatid, may 5 tinapay lang at 2 isda. Binigay sa kamay ni Jesus, ano nangyari? Si Jesus ay nagmilagro. At sabi ron, mga kapatid, napakain ni Jesus ang 1,000 mga tao, mga lalaki. Hindi pa binilang ang mga bata ron at mga asawang babae. Mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya. Amen? Sa kaligtasan tinanggap natin kay Kristo, mga kapatid, pananampalataya ay napakahalaga. Ang sabi sa Ephesians 2:8-9, basahin natin, mga kapatid, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9 sa inyong mga Biblia. Sundan niyo po ako. Ano pong sabi diyan? Efeso, no? Chapter 2, verse 8 and 9. Okay, anong sabi diyan, mga kapatid? Ating pong basahin. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God,
Sa wikang Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Mga kapatid, tayo po'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Hindi dahil banal ako o banal ka, para sa langit ka tumungo. Hindi dahil mabait ka, mabait ako, hindi. Hindi dahil sa relihiyong meron tayo. Hindi dahil na nasunod mo lahat ng utos ng Diyos. Mga kapatid, ang kaligtasan ay nakabase sa pananampalataya sa natin sa Panginoon. Amen? Na ang pananampalataya niyan ay nanggaling din sa Diyos, mga kapatid. At sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? May pasalamat tayo, mga kapatid. Napakinggan natin ang gospel minsan. Amen? Napakinggan natin, mga kapatid, na si Kristo ay nagliligtas. At dahil doon kinilos ng banal na Espiritu ang ating mga puso. At tayo po'y dinamo ng banal na Espiritu na sumampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng pananampalataya. Okay, ganun din po sa buhay natin. Para maging po tayo matagumpay sa mundong ito, napakahalaga ng pananampalataya. Don't settle for less. No? How to stay from God's best. Okay, number 1. Paano ba tayo, paano ba ang buhay natin magiging best sa Panginoon? Number 1, mga kapatid, follow God, not others' opinion. Follow God, basahin natin sabay-sabay. Follow God, not others' opinion. Basahin natin yung Acts 27 verse 1. Acts 27 verse 11, sorry. Acts 27 verse 11. Sa ating mga Biblia, ano pong sinasabi ng salita ng Diyos dyan? Acts 27 verse 11. Okay. Ano sabi dyan? Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. Datapwat mahigit pang paniwala ang centurion sa piloto at sa may-ari ng daong kaysa sa mga bagay na sinalita ni Pablo. Ano yung kwento dyan? Eto yan. Sabi ni Pablo, mga kapatid, nagkaroon ng shipwreck. Naka-encounter sila ng bagyo sa dagat, malalakas na alon. Okay, ang sabi ni Pablo ganito, eto ang sinasabi ko sa inyo, makinig kayo mabuti, para maligtas tayo at walang mamamatay. Sabi ni Pablo. Abay, ano nangyari? Hindi nakinig. Hindi nakinig yung kanin, pastor. Hindi nakinig, mga kapatid, yung centurion, yung pinakapinuno ng mga sundalo. Kanino sila nakinig? Doon sa may-ari ng barko. Kesa sa sinasabi ni Pablo. Siguro itong taong ito, nakinig doon, yung centurion na ito sa may-ari ng barko, kasi siya yung gumawa ng barko, tama? Pero hindi niya pinakinggan, mga kapatid, si Apostol Pablo, ang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, follow God, not others' opinion. Siguro ang kaibigan mo pwede magpayo. Tama? Maaring siguro magpayo ang iba-ibang tao. Marami silang ipayo sa atin. Nevertheless, mga kapatid, let us follow God. Amen? Nakakalungkot pa nga minsan humihingi tayo ng payo sa mga hindi Kristiyano. Hello? Sabi ng Bible, huwag kang makipamatok sa hindi Kristiyano. Anong payong ibibigay sa iyo niyan? Sige, niloko ka ng asawa mo, gumanti ka. O yan ang ipapayo sa iyo. Ng babae, anong lalaki yung partner mo, hindi, maghanap ka rin ng iba. Ayan, yan ipapayo sa iyo ng mga hindi Kristiyano. Kaya mga kapatid, makinig po sa salita ng Diyos kaysa sa opinion ng iba. Maging maingat, hindi masamang humingi ng payo. Tama? Pero kung sakasakaling hingi ka man ng payo, pag-aralan mo mabuti, kung yan ay isalig sa salita ng Diyos, sundin mo. Pero kung hindi po yan nakasalig sa salita ng Diyos, ay wag. Nakuha po mga kapatid. Mga kaibigan natin, mga young people, may problema ako Diba? Binasid ako ni ganito anong dapat kong gawin? Siguro na lang. Ang gawin mo, total, dahil
Dahil sobrang sama naman ng loob mo eh. Anong gawin natin? Talo na lang tayo sa building. Oh, tama ba yun, Pastor? Alam niyo, merong isang kabataang Kristyano. Kabataan, hindi pa sa Kristyano ng time na yun. Tawag dito, kilala siyang manunulat eh. Dumating sa punto ng kanyang buhay kabataan, gusto niya mag-aral, di siya makapag-aral. Wala siyang pera, sobrang kapos sila. Tapos dumadaan pang pamilya nila sa katakot-takot na pagsubok sa buhay. At siya pa'y busted sa pag-ibig. Alam niyo, dumating yung time na umakit siya sa mataas na tower, sa mataas na building. At akma, huwag kong gagayahin at akmang tatalon siya para magpatiwakal. Alam niyo, nung bago siya tumalon, nung patalon na pala siya, mga kapatid, tumingin siya sa isang building na mas mataas pa sa tinutungtungan niya. At may nakasulat doon. Ano nakasulat doon sa building sa kabila? Ano nakasulat doon, Pastor? Ito pong nakasulat doon. Young man, look up. Young man, look up. There is God. Ano nangyari, mga kapatid? Nung nabasa ng kabataang ito, yung nakasulat na yon, young man, look up. There is God. Alam niyo na natigilan siya eh. Muntik na siyang tumalon. Pero nung nakita niya, ikaw kabataan, tumingala ka sa taas, merong Diyos. Nabuhayan siya. At nagkaroon siya ng pag-asa, listen, at hindi niya tinuloy ang kanyang pagpapatiwakal. Alam niyo mga kapatid, naging siyang kilalang tao sa buong mundo. Sumikat siya, yumaman siya. Nakilala niya ang Panginoon sa buhay niya. Mga kapatid, hindi porket marami sila, maraming payo, susundin mo na. Salahin mo yung payo. Amen? Salahin mo kung tama. At pag nasala mo yan, listen. At tama ba sinasabi sa Bible ba yan? Ayan. Kung meron tayong final authority na dapat sundin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mga kapatid, follow God, His words, the Bible, and not others' opinion. Don't stand up and say, oh, how I love Jesus, and yet you don't follow Him. Etong malungkot minsan, di ba? Kinakanta natin, oh, how I love Jesus, oh, how I love Jesus, oh, how I love Jesus, because He first loved me. Kinakanta mo, oh, how I love Jesus. And yet you're not following His words. Diba, it's too ironic. Parang nakakatuwa, sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero hindi mo siya sinusunod. Sinasabi mong mahal mo ang magulang mo, pero binibigyan mo naman ng sama ng loob ang magulang mo. Sinasabi mong mahal mo ang magulang mo, pero hindi mo naman sinusunod. Anong klaseng pagmamahal yun, mga kapatid? Ganon din po sa Diyos. Abay, pag sinabi natin mahal natin ang Diyos, dapat sinusunod natin siya. Amen? Hello? Hello? Mga kapatid, pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, sundin natin siya. Mga kapatid, as we encounter difficulties, trials in life, God uses them to measure the growth of our faith. Ang mga pagsubok sa buhay, mga kapatid, yan po yung mga tools, mga instrumento ng Diyos, pinahihintulutan niya na mangyari sa atin upang masukat, una, kung gaano kalaki ang pananampalataya mo sa Job o si Job. Ayan, may copy yan, di ba? Di ba si Job, kilala natin si Job? Ano na nangyari kay Job? Exempted ba siya sa pagsubok? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, si Job ay lumakad ng may banal, kabanalan. He walked perfectly before God. Isipin mo, walang kapintasan. Masunurin sa Diyos. Lumakad ng banal, lumakad ng matuwid, pero mga kapatid, hindi siya exempted sa pagsubok. Nagpaalam sa Satanas, Panginoon, yung si Job, yung nilikha mo, matapat lang sa'yo kasi pinagyayaman mo, pinagpapala mo eh. Bigyan mo ko ng pahintulot. Sabi ni Satanas, ang paalam siya sa Diyos eh. Bigyan mo ko ng pahintulot. Tanggalin ko yung kayamanan niya, bigyan ko siya ng sakit, ewan ko kung hindi ka niya isumpa.
Ano sabi ng Diyos kay Satan, kay Lucifer? Sige, pahintulutan kita, pero huwag mo na siyang papatay. Ano nangyari? Mga kapatid, pagsubok talagang, ay grabe. Lustay. Lustay, kayamanan niyo, pamilya niya. Mga kapatid, pati katawan niya, lustay, lahat, nawala. Pati mga kaibigan niya, 3 na dating malapit kung may pera siya. Abay, nilayasan siya. Masakla, pati ang asawa niya. Lagi siyang binubungangaan. Ano sabi ng asawa niya? Baka naman kasi may ginawa kang kalokohan. O diba? Dagdag ko ng to, baka nang bababae ka. Kaya ka tinubuan ng pigsa-pigsa, nagkamalas-malas tayo. Dagdag ko lang po yun. Pero maaring ganun ang kanyang, ano ng kanyang asawa. Ano mong ginawa mong mali, ba't nagkaganyan ka? Ano sabi niyo? Bakit? Hindi lang puro ba magagandang bagay lang, papahintulot sa atin ng Diyos? Hindi ba niya tayo bibigyan ng mga pagsubok? Mga kapatid, siyo, nasubok ang kanyang pananampalataya kung ganito katatag. Mga kapatid, ang mga pagsubok na dumaraan sa atin, difficulties in life, hindi po tayo exempted dyan. Hello? Ang paggalugi, ang pagkakasakit minsan, ano pa, ang pagbagsak, kasama yan sa buhay. Lahat po tayo dinaraanan ng bagyo. O sino sa atin nandito man ng tag-ulan, bagyo at iba pa. Lahat tayo, mga kapatid, dumaraan ng pagsubok. Sabi din mga kapatid, subalit ang pagsubok, yan po ay tools, mga kapatid, para masukat how grow is your faith? Gaano kalago? How growing is your faith? Ano ba, pastor? Passing those trials and difficulties in life determines how strong are we in the faith and how mature we are in the Lord. Mga kapatid, ang puno, pag hindi ang binagyo ng malakas na hangin at malakas na ulan at baha, hindi mo masusukot kung yung punong yan ay matibay. Naalala ko yun doon sa tapat ng Starbucks. Di ba may waiting shade doon, yung pababa ng SBD? Meron pong puno dyan na ganito kalaki, 2 taong pwedeng yumakap halos. Kasi kumuha pa rin si Brother Richard ng puno, pantangkay na buhay, yun yung puno. Mga kapatid, kalaki-laking puno, isang araw nung bumagi, tumba. Sabi ko, pambira, ang taba-tabang puno. Pero bumagsak. Abay, nung bumagsak siya, nakita ko naman, mataba nga siya, pero yung loob niya, hollow, walang laman. Ang laki-laki ng puno, pero yung loob niya, ampaw. Mga kapatid, pag ang ating pananampalataya ampaw, pag dumating ang mapagsubok mo sa buhay, bibigay ka. Amen? Ibig sabihin, hindi matatag ang pananampalataya mo. Hindi mature yung mga, kumbaga yung trunk mo, yung tangkay mo, mga kapatid, yung pinakapuno mo, hindi matatag, hindi matibay. Subalit, mga kapatid, pag yan, nasurpass niyan ang mga pagsubok, malakas na bayo ng hangin, ulan, baha, at nanatili pa rin nakatayo yan dyan, ibig sabihin, mga kapatid, matatag yung punong yan. Matatag ka bilang Kristiyano. Amen? O si Job, ano nangyari kay Job? Na-test yung kanyang pananampalataya. Anong ginawa ng Diyos bandang dulo ng kanyang buhay? Binalik ng Diyos ng doble na nawala sa kanya. Tama? Doble bumalik ang kayamanan, pamilya niya, lahat nagdoble. O di tamimi si Satanas. Hello? Amen? So tandaan natin ito mga kapatid, ako, ikaw ay pwedeng dumaan sa pagsubok. Pero nais ng Diyos maging tayong matatag sa pananampalataya. Amen? Amen po ba? So mga kapatid, follow God and not others' opinion. Ano pa? It is possible to hear every preaching and sermons. Pwede tayo makinig ng mga preaching sermons, Bible studies at iba pa kahit sa TV, while actually not listening to it. Mga kapatid, pinakikinig, pero hindi nilalagay sa puso. Hello? Sana huwag tayong ganon. Mga kapatid, hearing is a thing, but to listen is more better. Ang pakikinig, mga kapatid, ay maganda. Pero isang bagay, hindi ka lang makinig. Ipasok mo sa puso mo, amen? Ipasok mo sa isipan mo, ipasok mo sa puso mo, that's another thing. And even, mga kapatid, and doing them.
mga kapatid, what you heard, what you listen is far best. Sadly, it happens to many. Maraming tao, para bang maraming Kristiyano minsan, nakapakinig paulit-ulit ang salita ng Diyos pero hindi nababago ang buhay. Bakit? Maaaring siguro nakikinig lang, they just hear, but they don't listen. Amen? Amen? Amen. Nakikinig lang pero hindi nalalagay sa puso't isipan at hindi sinusunod sa kanilang buhay. Yun ang masaklap doon. Follow God and not others' opinion. God communicates in many different ways. And when He speaks, we should do our best to listen actively. Kaya nga mga kapatid, lagi natin sinasabi, every time ang salita ng Diyos ay hinahayag, makinig. Okay ikaw magulang, gusto mo bang nagsasalita ka yung anak mo, hindi nakikinig sa'yo, kung ano-anong ginagawa? Diba, magagalit ka mabibertukan mo Tapos paulit-ulit. Ayan. Magagalit ka talaga. Gusto mo kasi makinig, di ba? Para sa ikatututo nila. So God communicates in many different ways. And when God speaks, we must do our best to listen actively and to respond to what He says. So nakinig ka, nilagay mo Russell sa puso't isipan mo, ano ba? Sinunod mo sa buhay mo. Amen? Yun ang tamang pakikinig. Kung anong sinasabi ng Biblia, ating sundin. Sinabi ng Bible, mag-soul winning ka, mag-soul winning tayo. Amen? Sinabi ng Bible, magbasa tayo ng Bible, ng salita ng Diyos, magbasa tayo. Sinabi ng Diyos, manalangin tayo, manalangin tayo. Sinabi ng Diyos, suportahan ang gawain ng Panginoon, suportahan natin. Magbigay tayo. Nakuha niyo mga kapatid? Sapagkat mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Diyos ay dapat nating sundin sa buhay. Remember this mga kapatid, number 1, how to keep from God's best, follow God and not others' opinion. Ang dami ito mga kapatid, kapag sinunod mo ang Diyos, hindi ka magkakamali. Ano nangyari? Sinunod yung sintunin, yung may-ari ng barko, ano nangyari? Di na shipwreck sila, nasira yung kanilang barko. Malakas ang hangin, hindi. Sabi ni Pablo, dito tayo. Sabi ng may-ari ng barko, dito, kasi alam ko yung barkong to, matatagpo. Ayun. Nagkawendang-wendang yung kanilang barko. Sabi ni Pablo, dito. Hindi sila nakinig kay Pablo Mga kapatid, pag hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos, malilintikan tayo. Amen? Worse nito, ikaw pang masasaktan. Kung nakinig ka lang sana, hindi ka sana napahamak. Tama? Minsan ng tao, kailangan pang mapahamak para nga pa lang. Para bang, alam mo na, may dumi dyan. Laka, hindi yan. Ano lang yan? Lupa lang yan. Kung natapakan ba't ganito, lagkit? Kung ginano mo, hinawakan mo pa, nilagay mo pa sa ilong mo. Ay, pupo pala. Sabi ng madumi. Sige ka pa ng sige. Minsan, pag hindi tayo naka-experience, hindi ka matututo Pero pwede naman sanang maiwasan yung pagkakamali. Amen? Kung sa una pa lang nakinig ka na, tumalima ka na sa salita ng Diyos. So mga kapatid, follow God and not others' opinion. Acts 27:21-24, basahin natin. Acts 27, verse 21-24. Yan po yung karugtong. Anong sinasabi dyan? 27-24? 21, no? Sabi dyan sa 21, but after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and have not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. Sa wikang Tagalog, at nang maluwat, nang hindi sila nagsisikain, ay tumayo nga si Pablo sa gitna nila at sinabi, mga Ginoo, nangakinig sana kayo sa akin, at hindi umalis sa Kreta, at nailagan sana ang mapinsalaang ito. Hindi sila nakinig kay Pablo Sabi ng Pablo, malakas ang hangin, maaaring masira ang ating barko, hindi sila nakinig. Ano nangyari? Nakinig sila dun sa ibang tao. Ayun, nawasak ang kanilang barko. 22, and now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. Sa wikang Tagalog, at ngayon, ipinamamanikan ko sa inyo na inyong lakasan ang inyong mga loob, sapagat walang buhay na mapapahamak sa inyo, kundi ang daong lamang. Sabi ni Pablo, ganun pa man, nasira ang ating barko. Anong sabi ni Pablo?
Huwag kayong mag-alala. This time, makinig na kayo sa akin. Ano sabi ni Pablo? Walang buhay na mamamatay kahit isa. Yung barko lang ang masisira, pero walang buhay na mamamatay. 23. For there stood by me this night the angel of God, whose I am, and whom I have served. Sapagat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin at siya ko namang pinaglilingkuran. 24, ang sabi ng anghel sa kanya, saying, Fear not, Paul. Thou must not be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. Na nagsabing, huwag kang matakot, Pablo, kailangan ikaw ay humarap kay Caesar, at narito ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayan. Isipin mo kung nakinig lang sana sila kay Pablo, hindi naiwasan sana nila ang pagkasira ng barko. Hindi sila nakinig. Nakuha? Pero good thing, pagkatapos na nakinig na sila. Nung sinabi ni Pablo, makinig na kayo sa akin, walang mamamatay sa inyo kahit isa. Sinabi ng anghel ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? 25, ano sabi sa verse 25? Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God that it shall be even as it was told me. Kaya nga, mga Ginoo, laksan ninyo ang inyong loob sapagkat kayo sumampalataya sa Diyos na mangyari ayon sa sinalita sa akin. So mga kapatid, napakahalaga na makinig tayo sa payo ng salita ng Diyos. Amen? Makinig tayo sa Diyos kaysa sa opinion ng ibang tao. Pag wala sa Bible yan, huwag mong sundin, huwag mong pakinggan. Amen? Kahit pa best friend mo pa yung sasabi sa'yo. Makinig, mas magandang pakinggan natin ito. Okay, pangalawa. So yan na, don't stand up and say, oh, how I love Jesus, and yet you don't follow Him. So pag sinasabi mong mahal mong Diyos, sundin natin ang kanyang mga salita. Okay, second. Ano sabi niya mga kapatid? How to keep? Okay, how to keep from God's best? Sabi niyan, follow God and not the majority. Hindi lang opinion. Sabi niyan, sundin mo ang Diyos at hindi ang nakararami. Okay. 27 verse 12, yung binasa natin kanina. Balikan natin yung verse 12. Okay, sabi doon sa Acts 27 verse 12, ano pong sabi doon? Sabi diyan mga kapatid, no? And because the heaven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might update to Phoenice, and there to winter, which is an heaven of Crete, and lieth toward the southwest and northwest. So, witin Tagalog, sapagkat hindi bagay na hintuan sa taginaw ang daungan. O sabi ni Pablo, hindi tama. Winter ngayon eh. Doon tayo titigil. O, hindi tama, sabi ni Pablo. Ay pinayo ng karamihan. O yan, ang sabi ng marami. Hindi. Kahit winter, tumulak pa rin tayo. Umalis pa rin tayo. Biyahe pa rin tayo. Winter eh. At baka sakaling anumang paraan ay makarating sila sa Phoenix at doon huminto sa Taginaw. O Taginaw, isipin mo, Taginaw, Tagilo. Nayaidohan sa Kreta na nasa dakong hilagang silangan at pimugang silangan. Ano nangyari? 13. And when the south wind blew softly, supposing that they had appointed their purpose, losing thence, they said close to Crete. Ayun. Hindi masamang makinig sa payo. Ama? Pero, ang mas unahin mo ang payo ng nakararami kaysa sinasabi ng Biblia ay magdadala sa isa kapahamakan, mga kapatid. Sabi dyan, follow God and not the majority. Remember, God is a majority of one. Tandaan natin ito mga kapatid, higit sa lahat, ang payo ng Diyos, ang salita ng Diyos kaysa sa payo ng mga nakakarami. Naalala niyo yung Tower of Babel? O di ba yung tao, noong unang panahon, bakit nag-iba-ibang lingwahe natin? Alam niyo ba yung totoong istorya? Bakit dumami ang lingwahe ng tao? Kasi nung panahon niya, ba't di ba isa lang naman ang lingwahe? Mga kapatid, sa Tower ng Babel, dun sa Babel, mga kapatid, yung mga tao nagkaisa, dumami tao eh. Isa lang lingwahe dati ha. Dumami ang tao. At alam mo, sabi ng mga tao,
Ika, magkaisa tayo. Gawa tayo ng tore. Yung building na mataas sa mataas. Abutin natin ng Diyos. Yung trono ng Diyos. Basahin niyo sa Genesis. So dahil ngay isang lingwahe ng tao, mga kapatid, nagkaisa sila. Sige, gawa sila ng tore hanggang aabutin daw nila ang tuktok ng Diyos. Ang tiraan ng Diyos, ang pinakaabot ng Diyos. Ang tanong, aabot ba ng tao ang trono ng Diyos? Sumakay ka ng eroplano. Gaano kataas yung high-rise na building sa Pilipinas? Parang ano lang ata? Wala pang 100 stories. O 60 lang ata yung pinakamataas na building sa atin sa Pilipinas eh. Yung Hyatt sir, ilang ano yun? Ilang palapag? 60? Hyatt Hotel? Wala atang 60 yun mga kapatid. Pero sa may 40 plus. O 40 plus lang. Abe, isipin mo itong mga taong ito. Lagpas pa rin mga kapatid ang ginawa nila ng mga taong ito. Isang lingwahe. Nagkaisa sila, ang taas na. Abe, akala nila, hindi alam ng Diyos yung kanilang mga nasa isipan. Aabutin ng Diyos, lalampasan ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Ginulo yung kanilang lingwahe. Hindi nila natayo ng maayos yung kanilang mga napagkasundang gumawa ng tore, abutin ng tahanan ng Diyos. Ginulo ng Diyos ang kanilang lingwahe. At sila nag-away-away. Bakit? Nung ginulo ng Diyos, mga kapatid, yung kanilang lingwahe na lumabas ng Chinese, Japanese, Jellyis, ano pa, lahat nandun na lingwahe. Paano nga nung magkakaintindihan? Nung una, okay sana eh. Isang tao kasi isang salita lang nila eh. Abi, nung ginulo na ng Diyos ang kanilang lingwahe, nagkagulo na. Siguro, kumuha ka ng simento, sabi ng Pilipino, Chinese, ano sinasabi mo? Sabi ng Diyos, ano sinasabi mo? Wala na, nagkagulo-gulo na sila. Mga kapatid, hindi porket na sinasabi ng marami ay tama. Amen? Follow God and not the majority. Sapagkat mga kapatid, higit sa lahat ang Diyos kaysa sa maraming tao. Ganun ang nangyari ni Pablo. Sabi ni Pablo, taglamig ngayon, winter, tagyelo. Huwag na tayong bumiyahe kasi pwede tayong mapahamak. O ano sabi ng marami? Hindi! Magkaisa tayo. Lumayag tayo. O kanina yung opinion, sinunod ng tao. Ito naman, sa nakakarami sinunod nila, nangyari, ayun. Wasak-wasak ang kanilang barko. Ang masakla pa ito, makinig ha, yung iba pinagtutuka pa ng ahas. Pero praise God kasi walang namatay sa kanila. Sabi kasi ni Pablo, mga kapatid, pag tayo po'y sumunod sa marami, at hindi natin pinansin ang sinasabi ng Biblia, listen, maaari nating ikapahamak yun mga kapatid. Kaya napakahalaga po na una pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos kesa sa mga tao. Ano bang sinasabi ng Bible? O payo sa pag-ibig, payo sa pagkapamilya, ano bang sinasabi ng Bible? Payo sa pagninegosyo, ano bang sinasabi ng Biblia? Payo sa pag-aaral, ano bang sinasabi ng Biblia? Abay, sundin natin to. Pag sinunod mo ito mga kapatid, hindi ka magsisisi. Pero pag pinakinggan mo maraming opinion ng iba, sinunod mo, ano pa? Maraming payo, mga tao, sinunod mo sila, at initsapero natin ang sinasabi ng Biblia, listen, pwede tayong mapahamak at magsisi ka bandang muli. So remember this, mga kapatid, God is a majority of one. Higit sa lahat pa rin ang Diyos. Amen? Okay, huli-huli, pangatlo. Follow God and not your circumstances. Follow God and not your circumstances. Just because you're given an opportunity, it doesn't mean you have to take it. Hindi porket, eto may oportunidad. Halimbawa lang may opportunity binigay sa'yo. Sabihin natin, magtrabaho ka sa ibang bansa. May mga ganyang pagkakataon eh. Maraming kong kakilalang ganyan. O Kristyano, worker ng simbahan, no? Tapos may offer.
mag-work sa abroad. Anong ginawa niya? Sinunod niya yung work sa abroad. Yung ministry sa simbahan na pabayaan. Yung dating pagtuturo niya, yung mga estudyante niya sa simbahan, mga ministries niya na pabayaan. O nag-abroad. Opportunity, di ba? O pagdating doon, saan siya maglilingkod? Hindi nga siya nakapaglingkod ng maayos. Eh. Ang masaklap dito, nawala pa sa ministry. Ito pa isa. Pamilyadong tao, nanay o tatay. Marami rin nangyaring ganito. Member sa church, maayos. Nung nandito pa. Abay, may opportunity mag-abroad. Iniwan ng pamilya. Makinig ha. Pagdating doon sa abroad, ilang buwan, ilang taon lang, nakakalungkot. Masamang balita. Nasira ang pamilya. Mga kapatid, kung ako tatanungin mo, di bali nang hindi tayo ganun kayaman eh. Eh sabi nila, Pastor, malaki ang kita sa abroad eh. Okay, nandun na tayo. Totoo naman talaga, mas malaki ang kita ron. Pero ipagpapalit mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Ipagpapalit mo sa malayo ka sa pamilya mo. Ipagpapalit mo sa sama-sama niyong paglilingkod sa Diyos. O tatanungin ko kayo mga kapatid, bakit ang Diyos ba natin dito at Diyos sa Amerika, Diyos sa abroad, magkaiba? Mas mayaman ba ang Diyos sa Amerika, ang Diyos sa Saudi kaysa sa Diyos natin dito? Hello mga kapatid. It's a matter of faith. Amen? It's a matter how you follow God sa buhay mo. Sapagkat kahit nandito ka, kung may malaki kang pananampalataya, masipag ka, masunurin ka sa Diyos, mga kapatid natin, naniniwala ko kaya kang pagpalain ng Diyos. Aba, yung mga hindi nga Kristyano eh. Kahit hindi mananampalataya, nasasapol ang blessing ng Diyos eh. Tama? Ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Na higit sa lahat, mahalaga sa Kanya, pabayaan niya? Hello? Where is your faith? Not just because you're given an opportunity, it doesn't mean you have to take it. Hindi yung grab ka lang ng grab ng opportunity. Mga kapatid, abay pag-isipan mo rin, tama ba to? Anong sabi ng Bible, Matthew 19:29? Basahin natin to. Anong sinasabi ng Biblia? Matthew 19:29. Hindi lahat ng opportunity igagrab mo. Matthew 19:29. Sa pagsunod sa Panginoon, basahin natin ito. Akala mo kawalan pagka hindi ka sumunod sa Diyos, akala mo mawawalan ka? Pag sumunod ka sa Diyos, sorry. Akala ng iba, pag sumunod ka sa Diyos, wala mangyayari sa buhay mo, hindi ka mapapabuti. Kapag sumunod ka sa Diyos, sabi nila, o basahin natin ito yung Matthew 19:29. At ito ay isa sa paborito kong talata nung ako'y sumunod din sa Panginoon. Basahin natin. Sabay-sabay natin basahin. And everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Sa wikang Tagalog. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Mga kapatid, tama ang sumunod ka sa Panginoon. Amen? Wala kang panghihinayangan kapag sumunod ka sa Diyos. Hindi ka talo kapag sumunod ka sa Diyos. Pero mga kapatid, kapag pinagkait mo ang buhay mo sa Diyos, dahil lang sa tao, makinig, mawawalan ka. Sabi din ng Bible, whosoever shall, ano sabi ron? Whosoever shall follow me, let him deny himself, take up his cross and follow me, mga kapatid. Sapagkat ang sino mang mag-iiwan ng mga bagay-bagay na meron na ito, sa mundong ito, mga kapatid, kung hindi mo kayang iiwan ng mga bagay-bagay na yan, kung para sa pagsunod sa Diyos, ano sabi ng Panginoon, mawawalan ka.
Kaya mga kapatid, hindi tama, mga kapatid, na panghinaan ka ng pananampalataya. At hindi rin tama, mga kapatid, na dahil may opportunity, iiwan mo ang Diyos, iiwan mo paglilingkod sa Diyos, iiwan mo paglilingkod mo sa Kanya, pababayaan mo yung ministry mo, lalayo ka sa pamilya mo. Mga kapatid, para sa akin, di bali nang hindi ganun kalaki ang kita mo ngayon, pero sama-sama kami sa Panginoon. Amen? Pero kung pagbibigyan, magkakasama kaming pamilya, okay lang eh. Kung magkakasama kami. Pero yung lalayo ka sa pamilya mo, parang sa akin, hindi ko ata kaya yun. Ang hirap, no? Tapos, higit sa lahat, lalayo ka pa sa paglilingkod sa Diyos. Naku po. Kaya mga kapatid, kahit ako po mission pastor niya, ayoko umalis paglingkod. Bakit, pastor? Lalo na iimbitahan ako sa ibang simbahan, mag-speak. Ay, pastor, church din naman yun. Ayoko. Lalo pat wala akong maiiwanan magsasalitang maayos dito sa inyo. Ayoko. Mamimiss ko kayo, mga kapatid. Nakangipis mo. Mamimiss ko kayo. Mga kapatid. Hindi pa naman eh. Meron bang pagkakataon na niimbitahan ako linggo-linggo tapos iniwan ko kayo? Wala pa naman eh. Not unless nasa Cebu ako naman. Kasi yun schedule. Kasi hindi. Dahil may bagyo. Kasi pauwi kami ng Sabado ng gabi, di ba? Dapat gabi nandito na kami. Pauwi talaga kami. Yun talaga namang grabe. Mga kapatid, Friday pa lang, may bagyo na ata. Tapos sakto yung eroplano, palipad na, bumalik ang eroplano. Kasi hindi kaya sa ere yung hangin, napakalakas ng ulan. Pero hindi natin gusto yun, mga kapatid. Amen? So, hindi lahat ng opportunity iti-take mo. O kagaya sa inyo, pasensya na, hindi dahil ayoko. Kahit sa inyo, sa mga estudyante natin dito, mag-aanong school, linggo-linggo. O diba? Bakit hindi schedule yan ng ordinary days? Di ba pwede yun, pastor? Linggo na nga lang tayo sa Panginoon dito ng uupo ng 2 oras eh. O wala pang 2 oras eh. Kasi pagpapalit pa natin. O diba? Hindi ko kaya ipagpalit mga kapatid ng araw na linggo sa ibang bagay, sa negosyo, hindi ko kaya. Kasi mga kapatid, ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Amen? God's plan for our life will happen, for God is faithful and true. Huwag kang matakot sumunod kay Kristo. Amen? Huwag kang matakot magbigay ng buhay sa Panginoon. Listen, huwag tayong matakot, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Siya po ay buhay na Diyos. Makinig, mga kabataan. Buhay ang Diyos. Abay, pag sinabi ng pastor mo, makinig ka, huwag ka muna mag-boyfriend. Makinig ka muna. Huwag ka muna mag-boyfriend. Huwag ka muna magpaligaw. Huwag ka muna manligaw. Subukan mo. Asa na si Joy? Sige. Gusto mo karga ng batang maaga? Joy, ha? Mahal ka namin. Ikaw gusto mo? Buti na lang, gwapo yung anak ni Joy, no? Ikaw magpalit ng diaper niyan. Hindi ka makatulog ilang araw. Pag puyat-puyat ka, akala niyo madali lang maging nanay at tatay? Kung may sakit yung anak mo, iiyak ka. Sabihin ko sa inyo, iiyak ka. Tapos wala ka kahit 7 pesos, pumuntang ospital. Naranasan ko yun eh. Dinudugusin misis, mga kapatid. Bagay yung pagsubok, praise God, kasi nalampasan naman natin yun eh. Pero yung bang nandun ka sa punto na kahit pambiling biogesic wala ka, mag-aasawa ka ng maaga, ayan. Hindi siya mag-aaral ka. Makinig ha, young people, maging aral sa inyo mga sitwasyon ganun. Amen? Hindi dahil pinipigilan ka ni Papa, ni Mama, sinasabihan kayo ni Pastor, huwag muna. Pero mas maganda mga kapatid kung kayo po'y makakapagtapos ng pag-aaral. Amen? Lalago ka sa Panginoon. Makinig ha, magiging mabuti kang ama, magiging kang mabuting ama, ina sa magiging pamilya mo at mga anak mo. Kaya makinig, hindi yun para sa ikakapahamak nyo. Pastor, sinisikil nyo naman yung damdamin namin eh.
Hindi kita sinisigil, anak. Pinapayuhan ka lang ng salita ng Diyos para mapabuti yung buhay mo. Nakuha po? Kasi tingnan nyo ito ha, pasalamat. Abay, kung sabihin natin nagkamali man tayo, bumawi ka sa Diyos, bumalik ka, tama? Paano kung hindi ka makabalik sa Diyos? Anong pwede mangyari sa pamilya mo, sa mga anak mo? Magiging problema ng barangay. Magiging kang pabigat sa pamahalaan. Nakuha? Imbis na makatulong ka sa barangay, imbis na makatulong ka sa Pilipinas, okay, problemahin pa si Presidente, pakainin ka, bigyan ka ng ayuda. Hello? Abay, Kristyano tayo eh. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo may maghirap. Ang gusto ng Diyos, ayusin po natin ang ating mga lakad. Amen? Sa buhay bilang Kristyano. So, tandaan natin po mga kapatid, not just because you're given an opportunity, it doesn't mean you have to take it all. Remember this, God's plan for our life will happen, for God is faithful and true. Mga kapatid, how to give from God's best? Tandaan natin to, follow God and not your opinion. Pangalawa, how to give from God's best? Follow God and not the majority. Pangatlo, how to give from God's best? Follow God and not the circumstances, not the opportunity. Hindi lahat ng oportunidad maganda para sa iyo, para sa akin. Mga kapatid, manalig ka sa Diyos. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos at lumakad tayo ayon sa kanyang mga, nakikinig ba kayo? Ayon sa kanyang mga sinasabi. Kung meron tayong papakinggan, number 1, ito, ang salita niya. Hindi ang tao, hindi ang majority, hindi rin yung mga opportunity. Ito ang sinasabi ng Biblia, ang ating mga pakinggan. So tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po'y dumako sa Panginoon, tayo po'y dumako sa pananalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Diyos, sa mga paalala mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos ng buhay. Salamat sa mga paalala mo sa amin, O Diyos. Salamat po sa pananampalatayang binigay mo sa amin. Salamat po sa lahat-lahat ng kabutihan mo. O Panginoon, dalangin po namin. As you have given your best to us, Panginoon, lahat ng pangangailangan namin binigay mo. Higit sa lahat ang kaligtasan binigay mo. At ang best na binigay mo sa amin, walang iba kundi Ama, kundi ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Buhay niya, ang binigay niya sa krus ng Kalbaryo, upang kami magkaroon ng kaligtasan, katiyakan ng langit, buhay na walang hanggan. O Panginoon, dalangin po namin, napalakihin niyo pong aming pananampalataya. Lagi kami magtiwala sa iyo. Huwag pong makinig sa sinasabi, na opinion ng iba, dahil ito'y nakakarami, huwag pong sumunod. Hindi dahil ito yung opportunity, ay gagrab na namin, Panginoon. It's best, O Diyos, na pakinggan namin, basahin namin, unawain namin, at sundin namin, O Diyos, ang iyong mga salita, upang hindi kami masaktan, at hindi kami mahirapan sa bandang dulo. O Panginoon, help us, O God, to give our best to you. Increase our faith. Habang nakayukot nakapigit ang bawat isa, how is your faith? Have you given your best to the Master? Binigay mo na ba ang best mo sa Panginoon? Kamusta ang pagsunod mo kay Kristo? Kamusta ang buhay mo sa Panginoon, sa harapan ng Diyos? Kamusta ang buhay mo pag wala ka sa church? Kamusta ang buhay mo pag wala ka sa pamilya mo, sa magulang mo, sa asawa mo? Kamusta ang buhay mo? Kamusta ang buhay natin sa araw-araw nating mga lakad? Yan ba'y nakasalig at nakaayon sa sinasabi ng Biblia? Mga kapatid, ako po'y namamanhikan sa bawat isa. Sundin natin ang Biblia. Dahil ang salita ng Diyos ang siya magpapala sa atin. Ang salita ng Diyos ang magpapayaman sa iyo. Ang pagsunod mo sa Diyos ang magpapabuti ng buhay mo at ng iyong pamilya. Kung may mga bagay-bagay man tayong nagawang mali, pasya,
salang hindi tama, mga salang buhay, kasalanang tinatago, kasalanang nagagawa. Mga kapatid, this time, kalooban ng Diyos na hindi natin natutupad ng maayos. Pangako sa Diyos na malimit nating mabali, hindi natin nagagawa. This time, mga kapatid, magbasya ka. Panginoon, tulungan mo ako. Humingi ako ng tawad sa mga nasabi kong hindi ko nagawa. Humingi ko, Panginoon, ng tawad sa mga pagkakataong nababaliwala kong yung mga salita. Hindi ko pinakikinggan. Panginoon, patawarin mo ako. Ayusin mong kondisyon ng aking puso, ng aking isipan. Habang nakiyukot nakipit ang bawat isa, I give you time. Kausapin natin ang Panginoon. Kung may mga dapat kang ayusin sa buhay mo, may mga kasalanan na gawa tayo, hingi tayo ng tawad. At lumapit tayo sa ating Panginoon. I give you, for now, a silent prayer, maybe in your heart. Diyan sa kinaupuan mo, maaaring dito sa una, pwede kang lumapit. At kausapin natin ang Panginoon. God listens. Nakikinig siya. Kung totoo sa ating mga puso, ating paglapit sa Diyos, nakikinig ang ating Diyos. Ayusin natin ating mga lakad at buhay sa ating Panginoon.